Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Ako si Tina. Ako si Darlene. At ako si Zai. Yay, pati ang ating introduction ay nasa wikang Tagalog, diba? So, buenos dias ang aming mga pamilya kung saan man kayo. Sa mundong ito, no, wherever you are located. But ngayon, yung ating Sunya Talks will be the same. Ating isasalin sa wikang Tagalog ang Sunya Talk ni Dr. Lim nung nakaraang Biyernes. So, yun. So, sa introduction, maybe si Darlene or Zai? Sa video ni Dr. Lim, okay. Sa video ni Dr. Lim, nagsimula siya sa kanyang advisory about kung hindi kayo komportable sa mga susunod na sasabihin niya, ay pwede niyo pong hindi panoorin ang buong video at ang sunya ay isang just to remind also, yung sunya is a practice at hindi ito relihiyon. Ayun. Yun yung pinakauna niyang reminder sa atin. So ngayon, we are sunya practitioners. So yun, Darlene, continue. And isa sa mga na-mention din sa start ng video is, o sa simula ng video is, may ibang tao na tinitingnan nila ang sunya as anti-religion or anti-Muslim, anti-Hinduism or anti-Christianity. And itong video na ito, yung video na pinost ni Dr. Lim, i-address yung ganun na mga taong ganun ang tingin or tanong patungkol sa sunya. And isa pa na mention ni Dr. Lim is yung paniniwala nila na tingin lang nila sa sunya is about yung nihilism at saka absolutism. So, na-explain na namin sa ibang videos or ibang episodes yung dalawang schools of thought na yun. And nire-remind lang ni Dr. Lim na isa ito sa mga kiniklear ng video na ito. So, yun. So, sa practice natin ng sunya, marami pong, kahit ayaw ng sunyati magkaroon ng confrontation kasi part talaga ng pagiging sunya is to be non-confrontational. Hindi kami, in part of our practice, actually before, ang personality ko talaga before, I would love to debate you na tama ako, ganyan. And there are times that I still do that. Pero hindi ko na ginagawa sa mga ibang tao. No, sa kapatid ko na lang. Pero what I mean is, meron po tayong mga personalities, no, na ganun, no? So, pero with my practice in sunya, I have become, more, ang nangyari sa akin sa practice sa sunya, naging, ano yung free sa Tagalog? Mas malaya. Maging malaya. Yes, mas malaya ako mas malaya ako na i-allow din yung mga kapwa kong tao na magkaroon ng kanilang sariling paniniwala. So, at saka hindi ko na inaaway or hindi ko na din sinasabi kung ano yung nasa utak ko or kung anong sa tingin ko na tama. So, yun yung aking nakukuha sa practice sa sunya. At sobrang ganda kasi parang nagkakaroon ng mga less away kesa sa yung, insist mo na tama ka or hindi. Ganon. So, yes, maybe Zai has something also to add before we start the story. Totoo, I agree. Yes, ang video na ito or yung video na pinanood natin about sa Sunya Talk si Dr. Lim ay medyo sensitibo siya dahil pag-uusapan natin ang relihiyon at reincarnation or reincarnation or reincarnation. So, yes, pero hindi ibig sabihin nun na ito ay ito ay isa sa mga practices or pinapractice ito ng sunya, itong mga relihiyon at reincarnation. So,
kung gusto nyo hong makinig, pwede kayong manood. Just sit there, maupo kayo at yang sabay-sabay nating tuklasin ang storya ni Dr. Lim at ang pastor ni na Engineer Chong at ni Mrs. ni Engineer Chong. So, si Tina ang magkukwento sa atin. So yun pala yung reincarnation sa ano nga Tagalog, Darlene, aside sa reincarnation. Muling pagkakatawang tao. Muling pagkakatawang tao. Yan. No, pero again, marami lang kami talagang disclaimer ngayon kasi yun nga, sa Sunya practice hindi tinuturo yung mga muling pagkakatawang tao at there's no teaching, hindi kami nagto-talk about God, but it doesn't mean na hindi kami nagto-talk about God, hindi kami naniniwala, no? So hindi lang natin ginagalaw yan kasi that is a topic na hindi siya Choice. parang for example, nag-practice ka ng swimming. Syempre, hindi mo naman para ma-emphasize mo yung practice ng swimming, syempre hindi mo na sinasali sa conversation or sa kwento yung sa pag-practice mo ng swimming or karate or tai chi, yung talk about God, no? So kasi yun nga, meron tayo iba't ibang father, okay? And Sunya is not here to change your father. So we just want to make that clear to you. So, ayan, medyo English. Pero so, magsisimula na ako sa kwento. Medyo dinidelay ko yung kwento kasi good luck sa kwento. Medyo mahaba ang kwento ni Dr. Lim ngayon. Puro tanong. Puro tanong, no? So, yes, good luck to me and my writing here. So, nagsimula yung kwento nung pastor ni Mrs. Chong at ni Engineer Chong gustong ma-meet na si Dr. Lim kasi yun nga, hindi sila natuwa sa practice ni Engineer Chong at ni Mrs. Chong kasi yung kwento ni Mrs. Chong na nakakapag-astral project siya, yung kwento na nakakakita siya ng mystical mata ng dragon, ganon. So hindi natuwa yung pastor. Siyempre, kung ako hindi din ako matuwa, no? Kasi hindi yan part sa pagtuturo sa kanyang sa simbahan. Ayun. So, Zai. So, Nakikinig yes. ako. Nakikinig, akala ko ano. Sige. Tapos yun yung na gusto talaga nung pastor na ma-meet si Dr. Lim. Ngunit, itong sina Engineer Chong at si Mrs. Chong, ayaw nilang ipag-meet si Dr. Lim at yung pastor. Kasi yun nga, they honor and respect Dr. Lim at the same thing din kay dun sa pastor. Kasi they treat the pastor as the father, as their parang as kanilang father. Kasi kind and loving yung pastor sa kanila. So, kasi ayaw nilang magkaroon ng parang confrontation. No? Ayaw nilang magkaroon ng pag-aaway o ayaw nilang mag-discuss ng ganun. So, pero, syempre, so yun, kaya ayaw nilang i-arrange yung meeting. So, nung isang gabi, yung isang gabi na nagbisita si Dr. Lim sa bahay nila Engineer Chong at Mrs. Chong, biglang dumating ang pastor. So, ayun. So, syempre, kailangan ipapasok ni Engineer Chong yung pastor. So, ginreet niya sa gate, tapos pinapasok sa bahay. Tapos, dali-dali niyang nilapitan si Dr. Lim at parang sinabihan na, Dr. Lim, wag mong awahin or something, or wag na lang mag-engage, parang be kind, no? Be kind lang, or something, no confrontation. So yun yung parang so tumawa si Dr. Lim at sabi niya, wag kang mag-alala, walang confrontation na mangyayari. Walang pag-aaway na mangyayari sa gabing ito. So ayun, so tahimik na tahimik sila Engineer Chong at Mrs. Chong. At ayun na nga, nagtanong na si nag-pleasant, sila, nag-shake hands. Oo, sige, shake hands, sige. At pleasantries, ano ba tawag doon? Parang hello muna, yung nag-greet muna. Bago sila talaga nagdiskusyon ng malaliman patungkol sa
Sunya. sa sunya, sa practice ng sunya At mga at pananaw. ang relasyon nito sa reincarnation or um, ah, at yung mga questions ng pastor. So I'm lost again. So she's lost. Okay, so ayun na nga, nagtanong na yung pastor. So actually, I think nauna yung pastor, di ba? Yeah, Lim, why not just have Oo. it? Yung first tanong ng pastor is, sabi niya, Lim ang tawag sa kay Dr. Lim eh. Lim, bakit hindi ka na lang magkaroon ng paniniwala or, tama ba? Paniniwala Oo, ba yung faith? paniniwala. So, bakit hindi ka na lang magkaroon ng paniniwala kay Jesus at pumunta sa Kanya? So, kasi sabi ng pastor, hindi ako naniniwala sa teaching na pinaniniwalaan mo yung magbabalik ng pagiging tao, yung mga reincarnation. Hindi ako naniniwala diyan na bakit ka magme-meditate tapos babalik ka pa rin dito sa mundong ito. Parang yun yung tanong nung pastor. So sagot naman ni Dr. Lim na, Reverend, itong meditation na ginagawa ko ay walang kinalaman sa pag-reincarnation. No? Kasi yung reincarnation ay isang pangyayari o phenomena and nasa sa iyo kung ikaw ay maniniwala o hindi. So, at saka wala siyang relasyon sa pagme-meditate. At saka wala siyang relasyon sa mga sa practice ng sunya. So syempre yung pastor meron siyang own paniniwala at hindi siya bumilib sa explanation na yon. So hindi kailangan mo mag-focus ka lang talaga ng utak mo, i-focus mo siya at maniwala ka lang kay Jesus. Yun yung sabi ng pastor. Bakit kailangan pa talaga mag-upo? Bakit kailangan mag-upo tas walang gagawin tas mag-meditate? Maniwala ka lang kay Jesus at yun na yun, sabi ng pastor. So, sabi ni Dr. Lim sa utak niya na meron tayong dalawang problema dito. Kasi isa, kung yung reincarnation ba talaga ay nangyayari or it exist? O tsaka yung pangalawa, bakit ka magpa-practice ng ng meditation kung naniniwala ka na kay God? Bakit mo pa kailangan mag-meditate kung naniniwala ka na kay God? So yun yung dalawang problema na kanila during the discussion na mangyayari. So, yun. So, tanong ni Dr. Lim. So, tinanong niya yung pastor, no, na does God know everything? Alam ba ng Diyos ang lahat? Sabi niya. So, sabi ng pastor, syempre, yung Panginoon natin ay nakakaalam sa lahat, no? So, siya ang all-knowing. Ganyan. Okay. So, sabi ni Dr. Lim, kung all-knowing siya, nung ginawa niya yung wisdom tree, meaning the tree of the knowledge, diba? Good and evil. So, nung ginawa niya yon, alam niya ba na pag nakakainin ni Adam yung fruit sa wisdom tree, alam niya ba yon? So sabi ng pastor, syempre alam niya yon, nakakainin niya pag ginawa niya yon. Okay. So tanong ni Dr. Lim, bakit niya kinreate yung wisdom tree na alam naman niya na yun yung ikakasala ni Adan? Bakit niya pa gawin yun? Kung alam niya, nakakainin lang pala ni Adan yun at magkakasala si Adan, bakit niya pa kailangan gawin yun? So, fair ba yun? Oo. Is that fair? Parang tama ba yan? Tama ba yung gawin niya yun? So sabi nung pastor na sabi niya, wag mong i-judge yung intention ng Panginoon. Kasi meron talaga yung rason bakit niya ginawa yon. Pero sa paggawa niya yon, isa ang sure. Ito ay paggawa niya ng isang human being, paggawa niya ng isang tao, binigyan tayo ng regalo, which is hindi tayo robot, meaning meron tayong sariling will, ganyan, or choice. Yun yung binigay na gift sa atin, the free will. Ano ba yung Tagalog ng free will? Kalayaang pumili. Kalayaang pumili para sa sarili, no? So, yun yung binigay na gift
or na regalo sa atin ng Panginoon. So yun yung sagot nung pastor na yun nga, may mga ganun. So, yun. So, ang tanong naman ni Dr. Lim, so, okay, so kung binigyan tayo ng ganyan, kukunin ba yan ni God sa atin, yung willpower, yung kalayaan na mamili? Kukunin niya ba yan sa atin? So, sabi ng pastor, syempre hindi, kasi regalo nga yan. So, syempre hindi niya kukunin yan. Diba? Ba't niya naman kukunin yan? So, sabi ng pastor. So, sabi naman ni Dr. Lim, okay, so kahit pa pumunta ako sa heaven, tapos andyan pa din ba ang aking willpower? Andyan pa din ba yung aking kalayaang pumili pag pumasok na ako sa heaven? Hindi niya din kukunin yon. So sabi ng pastor, syempre hindi niya kukunin yon kasi mahal ka niya. So ikaw ay isang malayang tao. So hindi niya kukunin yan kasi malaya ka na nga, pinalaya ka. Di ba? So hindi niya kukunin yung willpower mo. Sabi ng pastor. Okay. So, nagtanong ulit si Dr. Lim. Sabi niya, kung doon sa heaven, yung mga fairy ba tsaka o mga anghel, sexy ba yun? Sabi niya. So, parang medyo naanoy yung pastor. Kasi parang, syempre, di ba, yung tanong ni Dr. Lim, parang, so, biglang nag-change sa anghel sa langit na serious. Parang, bakit to tinatanong ni Dr. Lim sa akin? So, pero sinagot pa rin siya nung pastor ng patiently, no? So, mabait yung pastor talaga actually. Yun yung sabi ni Dr. Lim, mabait naman yung pastor. Itong conversation na ito, okay, just before we continue, this is just a conversation. Hindi sila nag-away, okay? Wala silang dito. This is not even a confrontation, but ito ay isang discussion and question and answer lang, no, para lang maliwanagan sa mga bagay-bagay kasi yun nga, meron lang pagkakaiba sa mga words at saka mga concept, no? So yun lang yung pagkakaiba. So kailangan siya minsan dinidiscuss na meron naman palang similarity, no, at the end of the day. So yung pastor parang naano siya na yung tanong ni Dr. Lim is kind of funny. Parang funny. Parang bakit mo tatanong sa akin? So sabi ng pastor, yeah, syempre, magaganda, sabi niya, sabi ng pastor. Tapos sabi ni Dr. Lim na, kung magaganda, pwede ba akong pumili ng asawa sa kanila kung pag may magustuhan ako? Sabi ni Dr. Lim. So sabi parang medyo naano yung pastor, bakit dumating sa conversation na ganito? Bakit ganito yung mga tanong niya? Pero sinagot niya pa rin si Dr. Lim. Kung andun ka nga sa heaven, God shall i-cleanse yung mind mo. Meaning, wala kang ganun na mga pag-iisip kasi na-cleanse na nga yung mind mo. Kasi, so, wala kang gagawin. You will not do not do such a thing na ganun. So, sabi ni Dr. Lim, bakit hindi? Sabi niya na, meron naman akong kalayaan na pumili. Sabi niya, hindi naman kinuha yan nung pag pumasok ako sa heaven. So, pag nakita ko yung angel, tapos hindi ko makontrol yung sarili ko, kasi syempre, di ba, meron akong kalayaan. So, bakit ako mai-stop? No? Paano mo ma-ensure na hindi ko yung gagawin? Hindi yun mangyayari sa mga tao na pumapasok sa heaven. Sabi, tapos, di ba? So, possible pa rin ba na hindi ko makontrol ang aking sarili? Tapos, ang sabi nung pastor, di yan mangyayari. Yun lang talagang sagot ng pastor. Hindi mangyayari. Tapos, sabi ni Dr. Lim na, mangyayari yan, sabi niya. Kasi, binigyan ako ng willpower, meaning kalayaan pumili. At part yon ng willpower is meron kang sexual desire. And sinabi mo, hindi yun kukunin ng Panginoon sa akin. So pag andun ako sa heaven, tapos meron akong makita ng mga angels at habulin ko sila, papayagan ba yan ng Panginoon? So parang inulit lang ni Dr. Lim, no? Papayagan pa din ba ako? Will God allow that? No? So do you think God will allow that? So sabi naman ng pastor na, hindi nga yan i-allow na act sa heaven. Hindi yan pwede. So, pero naniniwala pa rin ako kay God. Pero meron akong gano'n na mga pag-iisip. Pero gano'n yung, hindi ko makontrol yung aking sarili. So, I still believe in God and Jesus. So, pero pwede pa din ba ako magstay sa heaven? If gawin ko yon, sabi niya. So,
sabi naman ng pastor, pag naniwala ka na nga kay Jesus, ang mind mo makikleanse Maki-cleanse. na. So wala kang gagawin na ganun. You will not do any harm. Na wala kang, You will not think. you will not think of those thoughts. Kasi yun nga, na-cleanse na yung mind mo kasi naniwala ka kay Jesus. Yun yung sabi ng pastor. So, ano na nga din? Nag-cite si Dr. Lim ng isang case sa lugar sa Malaysia, which is sa Alor Setar. Merong isang pastor na may isang pastor na ano tawag dyan? Na sleep with natulog nakipagrelasyon sa isa. Hindi, relasyon. Ano tawag dun? Nag-sex man sir. Hindi mo, pwede mo ba yung sabihin dyan? Sige, si Zay na lang mag-ingon, anak, please. Ate Zay. SOS. Yes, may isang pastor na nakipagsiping sa isang babae na kasama niya sa simbahan. 'Di ba? Tama ba? So, ayun. So, naging napakalaking issue nito sa anong lugar nga yun? Alor Setar. Alor Setar. Ayun, yun yung example. So, patuloy, Ate Darlene. So patuloy natin. So yun yung example ni Dr. Lim na meron ngang isang kaso dito sa Alor Star na isang pastor na nakipagsiping sa isang babae na hindi niya asawa, isang church member. So naging isang iskandalo ito sa kanilang komunidad at nagkaroon ng disciplinary action para sa pastor na ito. So kahit nga isang pastor, hindi pa niya makontrol yung kanyang sarili. Paano na lang, tapos naniniwala naman yung pastor sa Panginoon. Wala namang question doon. So paano na lang, makakapunta din ba yan? Parang paano na lang yan? Parang kung ang pastor, hindi niya kaya makontrol yung sarili niya, paano na lang yung ordinaryong tao, yung hindi pastor? Diba? So, paano niya makokontrol yung sarili niya? Magagaranti daw na hindi nila gagawin ito sa heaven. O paano magagaranti? Kung dito pa lamang, hindi mo na makontrol yung sarili mo. So paano, meaning pagdating mo sa heaven, hindi mo din makontrol kasi dito pa lang sa earth, hindi mo na nakontrol. So yun yung tanong ni Dr. Lim. So sabi ng pastor, very simple lang, hindi yan mangyayari sa heaven. So dito na talaga daw yan sa earth. So, di ba, sabi ni Dr. Lim, di ba si Satan galing sa heaven? Si Satan na si Lucifer galing sa heaven, 'di ba sabi niya? Sabi naman ng pastor, oo, kasi nung napunta siya sa heaven, nung nandun siya sa heaven, gusto niyang maging powerful than God. Kaya tinapon siya at naging Satan siya dito. Kasi yun nga, ginawa niya yung wala siyang control sa kanyang kalayaang pumili. So ganon. So kaya tinapon siya sa hell, 'di ba? Yun pa yun. And sabi naman ni Dr. Lim, so, 'di ba yung fight ng power, meaning yung gusto sa power ay kapangyarihan ay parang pareha lang din yan sa sexual desire, no? So, anong kaibahan yan? So, meaning nangyayari siya sa heaven, no? So, meaning nangyari na siya. So, will God allow this to stay in heaven? I-allow ba na pag meron kang mga ganun, hindi mo makontrol yung sarili mo, andun ka pa rin ba sa heaven pag nangyari yun? So, sabi ng pastor, naanoy siya ulit. Naanoy na yung pastor sa Dr. Lim sa mga tanong niya, di ba? At So, simple na naman ang kanyang sagot, which is, inassure niya si Dr. Lim na hindi nga ito mangyayari sa heaven. Yun. So, very, lang talaga yung pastor na, hindi nga yan mangyayari sa heaven, yung ganyan na mga sitwasyon. Kasi sure daw dapat. Tapos sabi ni Dr. hindi, nangyayari na nga sabi ni Dr. Lim. Tapos sabi ng pastor, kailan? Sabi ng pastor. Sabi ng Dr. Lim, di ba nung tinapon niya si Lucifer dito, kasi nandun siya sa heaven tapos hindi niya makontrol yung gusto niya gusto niya yung kapangyarihan. So, kaya tinapon siya balik dito. So, nangyari na siya, sabi ni Dr. Lim. So, pero 'di ba, sabi ni Dr. Lim, 'di ba sabi ni Jesus na siya yung way, the truth, and the life. And so, pag sinabi ba 'yun, ano ba 'yun? From that,
malalaman natin na hindi talaga pwedeng magstay sa heaven kapag hindi pinalo yung rules and advice ni Jesus. I asked the pastor, is it not true that Jesus says, I'm the Yeah, mo na siya. now? Yeah. Sige. Ikaw. So, di ba? So, nawala yung sagot ni Darlene. Hindi, kasi nag-skip mo. Kaya, nag-skip ka dyan. Nag-skip ba di ko? Wala Oo, ko nag-skip. Sige na. So the pastor said, yes, it's true. You should believe in Jesus and enter the kingdom of God. And then, should we, if we follow, pag sinunod natin si Jesus, ano ba ang sinusunod natin? Yung katawan ba ni Jesus or yung kanyang mga sinasabi? So, ibig sabihin ba nito, pag finalo natin si Jesus, pag nag-move siya sa left, mag-move din tayo sa left. At pag nag-move siya sa right, susunod din tayo sa galaw ng sa kanyang physical body. Yun yung term. So, ano ba yung fina-follow natin sa kanya? Parang Yung katawan niya o O yung tinuturo niya? So, sabi ng pastor, syempre, yung advice niya. Follow the advice. So, yung advice ni Jesus na love your neighbor, mahalin mo yung neighbor mo, patawarin mo yung mga kalaban mo, yung mga umaaway sa'yo, patawarin mo. So, yun yung advice ni Jesus. So, sabi ni Dr. Lim, yun nga, kaya kami nagpa-practice ng meditation, sabi ni Dr. Lim. So, in-emphasize din ni Dr. Lim na kaya tayo nagpa-practice ng meditation kasi ang meditation nakakakalma ng utak. And pagkalma yung utak mo, pagpasok mo sa heaven, hindi ka na maghahabol ng mga angels at saka mga fairy kasi kontrolado mo na yung sarili mo. Kasi yun nga, ang ina-emphasize ni Dr. Lim is pinapractice mo na yung sarili mo dito pa lang sa earth para i-prepare mo yung sarili mo na pag napunta ka sa heaven, wala ka nang ganun na mga desire kasi okay na nalagpasan mo na siya dito sa earth, no? So, sabi ni Dr. Lim, yung practice is the way to heaven, meaning the practice of the teachings of Jesus, no? Kung ano man yung inyong relihiyon or paniniwala, kung saan kayo sumusunod, yun yung way to heaven, yung practice ninyo. Hindi lang basta-basta na dahil sinasabi mo yung pangalan ni Jesus, mapupunta ka na kaagad doon or ma-assure mo yung sarili mo na pag sinasabi mo lang yung pangalan ni Jesus, perfect ka na at okay ka na, yung wala na. I mean, wala ka ng desire or ano. So, kailangan pa rin ng certain practice kasi yun nga, meron nga tayong utak. Meron tayong, kailangan siya i-train, kailangan siya i-disiplina. So, yun yung ano. Tapos sabi ng pastor, nag-agree siya kay Dr. Lim. So, oo, okay, na-agree ako na yung good practice is the way to heaven, sabi nung pastor. So, yan talaga ang importante. So, nagtanong naman ulit si Dr. Lim. So, pag nandun ba ako sa heaven, tapos naniniwala ako sa Diyos, pero yung utak ko hindi na-train, at saka yung willpower ko, yun pa rin, kung nung galing ako sa earth, yun pa rin siya kasi walang nagbago. Pero naniniwala ako sa Panginoon. Okay? Tapos, nag-commit ako ng hindi maganda. No? Parang, I committed something like a sin, like Adam. Tama ba? Oo. And hindi ko sinunod yung advice, anong payo ng Panginoon. Pwede pa din ba ako doon sa heaven? Sabi niya. Diba, sabi siya nila na hindi talaga, pag hindi mo pinalo, hindi ka talaga makastay sa heaven. But naniniwala ako sa Diyos, sana ko ilalagay ng Diyos kung ganito. Kung meron akong nagawang hindi maganda, hindi ko na-follow yung advice ng Panginoon, pero naniniwala pa rin ako sa Panginoon. Nagkamali lang ako. So, sana ko ilalagay ngayon kung hindi ako pwede sa heaven, sabi ni Dr. Lim. So, sabi ng pastor, pag hindi ka nag-follow sa pamamaraan or pamamalakad ng Panginoon, syempre doon ka sa hell. Sabi at magbaburn. Doon ka masunog hanggang sa kamatayan, hanggang sa muli. Joke lang. So, yun. So, sabi ni Dr. Lim. So, tinanong siya, so, meron ka bang mga anak? Sabi ni Dr. Lim. Tinanong niya yung pastor. So, sabi ng pastor, oo, meron akong 2 anak na lalaki at isang anak na babae. So, sabi ni Dr. Lim, mahal mo ba sila?
Sabi nung pastor, "Oh, syempre, the same way na paano ko mahal ang Diyos, mahal ko sila." Sabi nung pastor. So sabi naman ni Dr. Lim, pag yung anak mo ba nagkasala na nagnakaw sa bangko, tapos pumatay ng mga tao, nag-rape ng babae, um, do you think mapupunta ba siya sa sa do you think pagkakaroon ba siya ng Sentensya. sentensya na pagpapakulong ng buong habang buhay na pagkakakulong? So yon. So oh my gosh, na Tagalog. Habang buhay na Pagkakakulong. Ayun. So sabi ng pastor, nakakatawa ka, Lim. Sabi ng pastor, of course, kung ginawa yan ng aking anak, syempre makukulong talaga siya habang buhay, sabi nung pastor. So sabi ni Dr. Lim, paano sir? Paano 'yun pag yung anak mo hindi talaga nakakommit noon, nakalimutan niya lang minsan, 'di ba yung mga anak natin hindi talaga minsan sumusunod, minsan hindi. Minsan ginagawa nila ang gusto nila. Pero paano kung akusahan lang siya na hindi tama 'yon, na hindi talaga siya ang gumawa noon, akusahan lang siya. So anong gagawin mo? Tutulungan mo ba? I-rescue mo ba sila? So sabi ng pastor, At nasentensyahan din siya ng oo. Sige, ipadayon. at parehas din dahil doon sa akusasyon na maling akusasyon ay nasentensyahan din siya ng panghabang buhay na pagkakakulong. I-rescue ba siya ng pastor? Sabi naman ng pastor, oo, syempre, natural lamang sa isang tao or natural lamang sa isang tao katulad ng kanyang anak na minsan nakikinig sa kanyang ama at minsan din hindi. Kaya tapos nagtanong yung pastor, why should he be imprisoned for life? Nakakatawa naman yung mga tanong mo, Doc. Nakakatawa naman yung mga tanong mo, Lim, sabi ng pastor. I-make sure daw ng pastor na kukunin niya talaga yung anak niya dun sa kulungan. At it is it is also human nature to believe in God sometimes. So natural daw na naniwala tayo minsan sa Panginoon, lalo na kapag may problema. Minsan doon tayo mas malaki yung ating paniniwala sa Panginoon. At minsan naman hindi. When yun. And then so sometimes si Dr. Lim din daw believes in God and sometimes I do not believe in God. So saan daw siya ilalagay ng Panginoon pag ganito yung kanyang mind paniniwala? Yung minsan naniniwala siya ng buong buo at minsan naman nung hindi buo yung kanyang paniniwala sa Panginoon. So yung pastor naman nag-reply siya, if I do not go to heaven, then I shall be burned in hell. So dalawa lang yung kanyang nakikita na papupuntahan niya. Either pupunta siya sa langit or pupunta siya sa ano ba hell thing? Impyerno. Kalimutan ko na. Kasi hindi na kami ng impyerno. Hindi na, tagal ko na hindi wala na sa namin yung impyerno. Okay, impyerno, okay. So, ni-remind siya ni Dr. Lim. I reminded him he will do his best to rescue his son from that. Okay. That yun nga, na-rescue, nag-remind si Dr. Lim na, di ba sabi mo na i-rescue mo yung anak mo kahit dun sa kanyang habang buhay na pagkakakulong. So, saan dun ang love ng Panginoon? Kung yun dalawang, parang dun ka lang mahuhulog sa impyerno kung di naman ganun kabigat yung kasalanan mo. Minsan nakikinig kasama mo, minsan hindi. So, saan dun yung love? Parang yun yung sabi ni Dr. Nagtanong na ulit si Dr. Lim. So, yung pastor naman, nagsa-start na siya yung sweat. Tagalog sa sweat. Pawis. Nag-start siya magpawis. And hindi siya natuwa sa tanong na yun. At hindi niya sinagot yung tanong. Tapos, nagtanong ulit si Dr. Lim, pwede mo ba
Pwede mo Bigyang bang linaw. bigyang linaw or may isang passage ba sa Biblia? Pwede mo akong bigyan Yan. linaw na kung saan sa Biblia sinasabi na sinasabi sa Biblia na sinabi ni God, no, sabi ng Diyos na Hindi mo siya. doon that you shall burn in hell forever. Pag hindi mo saan banda sa Biblia nagsabi ang Panginoon na pag hindi mo ako pinaniwalaan ay forever ilalagay kita sa impyerno. Parang ganun yung may ganun bang chapter sa Biblia? Yun yung tanong ni Dr. Lim sa pastor. At yung sagot lang ng pastor is si Jesus lang talaga ang way, ang path, yun. So sabi naman ni Dr. Lim, oo, naniniwala ako doon that yung tinuturo ni Jesus, yun yung the way to heaven, no? Yung tinuturo niya, yung way at saka yung path ni Jesus, yun yung good practice. Yung ginawa ni Jesus was an example, isang ehemplo na sundan natin upang pag napunta tayo sa langit, yun nga. So, hindi ko maintindihan ang aking. So, ito yung rason kung bakit importante ang pag-meditate. Yes. Kasi yun yung kasi same lang sa Sunya, no? Yung teachings ni Jesus is about loving your neighbor as you love yourself. So in Sunya, practice lang talaga siya sa utak, no? And part of the teaching of Sunya is do no harm. Wala tayong hindi tayo nakakasakit, no? Hindi lang sa tao, pati na rin sa environment, sa ating paligid, no? Meaning sa nature, no? So part din siya ng practice ng sunya. So if ang isang sunyati ay if a sunyati is strongly against or talagang ayaw niya kay Jesus at hindi siya naniniwala or hindi siya nagfo-follow sa advice, baka hindi ito ang tamang practice para sa kanya. Baka may ibang paraan upang mas maging mabuti siyang tao. Kasi yun lang naman yung punto ng ating mga pinagagawa dito. Yes, kaya nga tayo andito sa earth. Opo. To practice kasi bakit ka nga nandito sa earth, 'di ba? Ganon. So yung pastor hindi na sumagot after this parang nag-closing na si Dr. Lim, parang ined na niya yung discussion that the path of Jesus, meaning yung ginagawa ni Jesus ay magandang practice na sinusunod natin, no? At hindi lang yung magsabi ka ng meaning, if we are talking about someone who sometimes this is applicable to people na minsan malakas yung paniniwala sa Diyos, minsan naman hindi. Kasi merong panahon, like I am sure, marami din sa inyo, na nagtatanong, meron bang Diyos? Kasi lalo na pag meron kayong dinadaan na mga challenges, minsan nagiging bitter. Marami kaming naririnig na ganyan. Walang Diyos, walang Diyos. Kasi, yun nga, pag dumaan ka sa karayom, no, syempre yung iba, pag hindi na practice yung mind mo, okay? These are for people na hindi praktisado yung utak. No? But for people na praktisado yung utak na kahit like siguro sa Bible si Job, 'di ba? Kahit anong challenges na binigay sa kanya, kinaya niya. Kahit meron pang mga uod na lumabas sa kanyang, hindi na to kasali sa translation ni Dr. Lim, pero nagbigay lang ako ng example. Kahit anong uod pang lumalabas sa kanyang katawan, pero hindi siya natinag. Kasi yun nga, hindi natinag yung paniniwala. Kasi si Job, praktisado yung utak niya. Pero paano yung mga tao na hindi praktisado yung utak? Kasi hindi lahat parehas kay Job. Okay? So ito yung discussion na ito, that sunya is a magandang practice, no? At saka kung ifa-follow mo din ang practice ni Jesus, magandang practice din yun, na yung mga ginagawa ni Jesus, hindi yung katawan ni Jesus ang pina-follow natin na, si Jesus nag-turn left din ako. So katawan lang yun. Pero yung teaching ni Jesus na follow the way, the truth, and the life. No, I am the way, the truth, and the life. No one shall be before me but
something. Sorry, di ko memorize, pasensya na talaga. So, basta alam ko lang yung mga a little bit of the passage. And basta yon. And so ito, applicable ito sa mga tao na hindi nga praktisado yung mind. So, yung sunya is a wonderful, isa siyang magandang practice na gagawin. So, yun. Sa dulo ng diskusyon ni Dr. Lim at nung pastor, Nag-incarnation. nag-remind pa siya that if someone believes in God once in a while, God will not send him to hell due to his love for him. Otherwise, di ba yung kanina may dalawang lugar lang na papupuntahan yung sabi ng pastor. Doon lamang sa langit o doon sa impyerno. Pero ngayon, ni-introduce ni Dr. Lim yung concept na doon sa mga taong hindi pa ganun kalakas yung kanilang paniniwala sa Diyos nila. Nilalagay sila dito Sa earth. sa Binabalik sa mundong earth. ito Para ma-cleanse, para matuto sila. matrain yung utak, ito yung tawag namin na mortal trials or mortal challenges, no? Ito yung mga dadaanan mo sa pagiging mortal, no? Kasi mortal Kasi tayo. may Meron tayong katawan, no? Meron tayong physical body, pinch. Okay, pinch nyo kung meron kayong physical body o wala. So, ito isang, para ma-cleanse yung ating utok na nagawa sa pagkabisaya, guys. So, utak, para ma-cleanse yung ating utak, para pagdating natin sa heaven, no? Cleanse na tayo. We don't have those kind of things kasi na-purify na tayo. No? So, we are purified. At saka, I think ito yung sa passage sa Biblia na, be transformed by the renewing of your mind. Have the mind of Christ. So, okay? So, ang tawag sa phenomenon na ito na binabalik ka sa earth kasi yun nga hindi pa pure yung paniniwala, hindi pa klaro yung paniniwala mo. Minsan nagshi-shift pa na minsan naniniwala ako sa Diyos, minsan hindi, ganun. So pag hindi pa stable, yun binabalik ka sa mundong ito. The same way na nangyari kay Adan, 'di ba? Napakalaki yung pagmamahal ng Diyos kay Adan kasi nung kinain niya yung fruit, no, yung prutas sa wisdom tree, the knowledge of good and evil, the tree of the knowledge of good and evil, nung kinain niya yun, hindi siya di ba, hindi naman nilagay sa Biblia na napunta siya sa impyerno. Ang sinabi lang, pinalabas siya sa Eden, meaning sa paraiso, pinalabas siya, at nag-undergo siya ng challenges sa isang imperfect na mundo, which is itong ating mundo. Ang ating mundo ay dysfunctional at hindi perfecto. Okay? So, yun, andito siya at nag-undergo siya ng own challenge kasi yun nga, mahal na mahal tayo ng Diyos. At hindi tayo basta-basta na napupunta doon sa, impyerno. So, the same way, so practice and cleaning your mind, meaning the practice of cleaning your mind every day will help you to go or enter heaven, whatever heaven is for you. So yon. And yes, do you have something to add? So, sunya will make you, if you are a Christian, so actually, ang ending talaga nito is, if ikaw ay isang Kristiyano at gumagawa ka ng sunya, nagiging mas mabuting Kristiyano ka. Kung ikaw ay isang Muslim at ginagawa mo ang sunya, you become a better Muslim. If ikaw ay isang Hindu or Buddhist, tas ginagawa mo yung sunya, you become a better Hindu or Buddhist. At kung ginagawa mo naman ang sunya at hindi ka naniniwala sa Panginoon, you become a better atheist, no? So you still become a better person. So meaning nito is, kasi premise kasi ng sunya is wala tayong hinaharm na tao. And yun nga, sunya in fact, ang practice ng sunya makes you, the more you do sunya, kung ano yung paniniwala mo, kung ano yung relihiyon mo, the more mo siya paniniwalaan. So here, as sunyati, we are very clear na wala kaming kino-convert na mga tao. So kung Kristiyano ka, you just stay as a Christian. Marami po kaming mga sunya practitioners na iba-iba yung mga paniniwala nila. And we are okay. Hindi kami nag-aaway. Hindi kami nagde-debate na tama yung aking paniniwala, sa'yo hindi. So wala kaming gano'n na debates.
we live harmoniously. And yun po yung ating reason bakit ginagawa natin ang sunya. Sunya is a practice para sa kapayapaan at prosperidad. No? So, kung ano man yung iyong pamamaraan o yung religion, that is up to you. Hindi tayo as sunyati, so we are also calling to all the sunya practitioners, wala tayong i-convert, wala tayong i-change kung sino yung kanilang ama, let it be. Let them choose their fathers. So yon. At at wala nga naman tayo i-convert kasi nga naman hindi naman po ito relihiyon na kailangan yung Hindi ito relihiyon. relihiyon. Ang ginagawa ng sunya is only a practice. So napunta lang tayo ulit sa conversation na ito, hindi dahil lang sa defense, pero kailangan lang natin tong pag-usapan kasi ito ay part ito sa journey ng sunya nung ini-introduce siya ni Dr. Lim nung early days ng sunya. So, you as a sunya practitioner, baka kasi meron kang ma-encounter na ganito yung mga tanong upang maiwasan mo lang na makipag-away or makipag-debate. Ito yung premise, meaning hindi tayo nagpro-promote ng Christianity at hindi din tayo anti-Christian. So, balance. Again, practice lang talaga ito. So, parang yung swimming, hindi ka kailangan maging Kristiyano para mag-swimming. 'Di ba? Anybody can do swimming. So, ang sunya po, parang ganun lang talaga siya. Hindi din sa karate, hindi ka din ka kailangan na dapat bago ka mag-karate, kailangan Buddhist ka. So, practice lang siya. It's a practice. It's a way of life. And hindi mo kailangan mag-convert ng relihiyon para gawin ito. At wala din tayong sinisira na relihiyon dahil dito. Wala tayong inaaway. Yun nga, kasi ang premise talaga ng sunya is peace and prosperity. At hindi tayo, as sunya practitioners, hindi po kami that's why minsan pag merong mga reaction or may mga tanong, actually, hindi nga namin masyadong ini-engage na yung mga tanong na parang, okay, sige. So, kung yan ang tingin mo, hindi na siya masyadong, hindi na siya kina-clash, hindi na namin, okay, dinidefend, no? But Dr. Lim says, for necessary conversation, baka kasi ikaw is sunya practitioner, so papatawag ka ng pastor mo. So at least alam mo paano sagutin. Alam mo paano siya hindi naman defend in a way. Alam mo lang kung saan galing yung practice. So yun. So for just to end the story para insights na lang kami nila Zai and Darlene. Just to end the story, huwag kayong mag-alala. Hindi po nag-away si Dr. Lim at yung pastor. They actually had a happy ending after nung conversation na yun, no, nung na-establish na mahal tayo ng Diyos at yung good practice is the way to heaven. Meaning, yung ginagawa mo sa mundong ito, kung maganda yan, that is the way to heaven. No? So kung tumutulong ka ng mga tao, part yan siya. Kung lagi mong kini-cleanse at pinipurify yung iyong utak, part yan siya ng good practice. And so na ni Dr. Lim yan na teaching, and yung pastor at inallow na si Chong at si Engineer Chong at si Mrs. Chong, inallow sila na mag-practice at hindi na siya nag-oppose sa ginagawa ni Engineer Chong at Mrs. Chong. So they have a happy ending. So sila Chong, they become better Christians. So meaning Christian pa rin sila Chong hanggang ngayon. So hindi sila nag-convert or anything. They still did the Christian way. Nagsusunya lang sila. So, and wala itong conflict sa kanilang pastor. Kasi yun nga, na-discuss na ni Dr. Lim. So, that is the end of Dr. Lim's story about Engineer Chong and Mrs. Chong. This time, ang sasabihin namin from here on is from our words. Ayan, kasi para hindi na tayo, own words na siya. And from our own experience in Sunya. Or reflection sa aming narinig, no, galing kay Dr. Lim. Yes. So, gusto ko yung part na yan,
between heaven and earth kung hindi ka pa pwedeng pumasok sa kingdom of God or hindi naman masyadong ganun kalaki ang iyong kasalanan, mapupunta ka sa impyerno, edi bumalik ka sa lupa. Diba? So, there. Hindi naman to suffer, pero kung hindi, i-practice mo ang iyong mind. Inisip mo ang iyong isip. Inisipan upang makapasok ka na sa heaven or sa langit. Diba? So, yun yung gawa ng sunya or pagpa-practice ng sunya. Hayo, napakaganda. I love it. And ang sunya naman, yun na nga, yung kapag nagpa-practice ka ng sunya, ang mangyayari lang naman sa'yo ay magiging mas enhanced ka na Christian or kung ano man ang relihiyon mo ngayon, so magiging mas functional, mas mabuti, or better good, become better only. There. Sa akin naman, actually, ang tinatry ko tingin is yung way mag-clear up si Dr. Lim ng question, parang nag-build siya ng ground kung saan sila may kaparehas ng belief. Parang kini-clear up niya yung mga misunderstanding. So yun yung sa video na to, yun yung aking biggest takeaway is ganun lang pala, i-lead lang ang conversation. Hindi kailangan talaga defense. Hindi naman siya offensive. And parang madaming examples. Yan. Tsaka kinukuha mo yung answer sa taong nagtatanong actually. Parang siya mismo ang nag-clear up ng kanyang mga beliefs na feeling niya hindi nagkatugma sa paniniwala niya at saka sa sunya. So yun yung aking mas nakuha dito. And and nag-insist si Dr. Lim na para makapasok sa heaven talaga importante ang cleansing of the mind o yung practice na yun yung pag-calm down sa mind. So through sunya. So yun yung aking. So yeah, I like this. So yon. And just to kasi dumadami na yung ating mga sunya practitioners na daily practitioners, and actually sa kasalukuyan binubuo na namin ang sunya council. And itong sunya council, sila po yung magtuturo ng sunya, and at the same time tuturuan din po yung mga sunya council members paano sumagot kung merong mga ganitong klaseng tanong. Paano natin sasagutin ng mapayapa na hindi mag-engage na ito mas maganda, yun lang yung way ng argument. Pero paano mo siya i-explain or ng mapayapa na yung ginagawa natin is only a practice at hindi siya actually threat sa mga relihiyon kung meron kang relihiyon. At actually marami din kaming mga sunya practitioners na nagpapatunay na kung ano yung relihiyon nila tapos ginagawa nila yung sunya, they actually perform better in church in a sense na they do their duties, ginagawa nila yung kanilang mga duties or responsibilidad sa church, sa simbahan, at sa mga tao at sa komunidad ng mas maayos at mas maganda at hindi sila basta-basta nagagalit. And yun, hindi nakakasakit ng mga tao. So yun naman talagang importante na kung meron kang ginagawang practice na nakakapagpabuti ito sa iyong buhay, no? Nakakapagpabuti at the same time nakakapagpayaman. Pinapayaman ka din niya, no? Hindi lang sa pera, ngunit sa
hindi ko na, basta mayaman ang feeling. Hindi lang sa pera, Magawa kundi ng sa sunya. kaalaman. Ano siya? Ah. Ano siya, dear? Hindi lang tayo mayaman sa pera, kundi sa iba't iba pang mga chuchu sa buhay, katulad ng laman. Yes. Di ba? Yes. Dahil lang sa, isa din naman sa ng sunya is peace or kapayapaan at kaunlaran. So, hindi kailangan madugo. Yes. At saka, masaya lang din talaga. At saka, yun yung aming nakukuha sa Sunya practice at saka sa talks ni Dr. Lim, no? It is really a contribution yung mga ginagawa ni Dr. Lim na binibigay sa atin na mga inputs at saka insights over the years na encounter niya mga iba't ibang klaseng tao. No, kung meron mang taong nakakapag-encounter ng iba't ibang klase, si Dr. Lim yun. Kasi he is engaging his business in 180 plus countries. So, kung mag-engage ka ng isang negosyo tapos 180 plus countries, those are 180 plus culture. Iba-ibang kultura, bawat bansa. Iba't ibang kultura, bawat tao. Pero, makikita mo, mahal na mahal siya ng karamihan. No? Kasi nakikita nila kung paano, nakikita nila yung buhay ni Dr. Lim mismo. No? At saka kung paano siya kumakausap, paano kanya kinakausap. No? Wala siyang, alam mo yun, napaka-humble. So, part din yan ng effect ng sunya. No? Na hindi mo inaano yung kasi merong time na pag hindi trained yung utak mo, hindi ang sinasabi nga nila, ang pinaka-greatest test ng buhay, pinaka-greatest challenge actually ng buhay ay hindi kahirapan. The greatest challenge in life is pag marami kang pera. No? Diyan makikita kung ano yung totoo mong ugali pag marami kang pera. Kasi kung meron kang maraming pera, kung wala kang pera, naku, syempre magbait-baitan ka, ganun. Pero pag marami kang pera, anong gagawin mo? Wala ka nang kailangan sa ibang tao. So, paano ka? So, doon mo nakikita yung tao pag marami siyang pera. Yan talaga ang greatest test and greatest challenge. Most people, they think the greatest challenge is walang pera. But the greatest challenge is yung marami kang pera. Kaya maraming tao ayaw magkaroon ng pera. Kasi hindi basta-basta na magkaroon ng maraming pera. Maraming challenges yan. No? So marami kang haharapin. No? So yun, nawala na tayo, napunta tayo sa pera kasi naman related tayo doon. So yun, again, we encourage you to practice Sunya daily, and we also encourage your questions. Kung meron kayong mga katanungan na parang, for example, hindi ako mas lalo akong na-confuse sa sinabi niyo, Tina, Darlene, Zai. Sorry, pakipanood. I-watch niyo na lang yung English version. Baka mas malinaw yun. Ano lang sa amin ito, yung parang pag-e-ensayo din namin. Ito din ang aming practice with Dr. Lim as Sunya practitioners and Sunya Council members here in the Philippines. Ito yung isa sa mga practice, no? Kasi yun nga, part of the training is what you hear, kung ano yung naririnig mo lang, minsan nakakalimutan mo. Pero yung naririnig mo, tapos sinasabi mo, like for example, ito yung ginagawa namin, naririnig namin kay Dr. Lim, tapos sinishare namin sa inyo, mas lalo naming naiintindihan yung sinasabi ni Dr. Lim. Or may nakukuha mo yung bago. Yes. Pag sinishare namin kung ano yung naririnig namin kay Dr. Lim. Tapos, yung naririnig namin at naririnig namin, tapos sinasabi namin, tapos ginagawa namin, then we become the practice. Kasi ginagawa namin siya. Tapos, yung naririnig namin, sinasabi namin, ginagawa namin, at tinuturo namin, then that's the time we know that naturo talaga namin, that we are teaching. So, it doesn't mean na naririnig mo lang kami, naiintindihan nyo na kaagad. Naririnig nyo lang kami. So, sige, paano yan?
Naririnig nyo kami pero hindi nyo kami naiintindihan. Naririnig nyo lang kami. So, yun. Wow, it's a Tagalog way of mind of words. So, thank you so much for watching. Naririnig nyo kami pero naiintindihan nyo ba kami? So, Zai and Darlene, any parting words for the day? Maganda yun. Hearing but not really. Yes. Hearing but not listening. Oo. Maraming ganyan. Manood na nila. So, Darlene, maganda. Yes. So yeah, kung may mga tanong kayo patungkol sa Sunya, huwag niyo pong kalimutan na i-message kami. Just mag-message lang po kayo sa Foxtrot. Kung may mga tao din na gusto niyong kausapin namin tungkol sa Sunya, yung mga downlines. So yeah, message na lang. Joke. Yes, message na lang po. Huwag ho kayong at bili, padala na mensahe sa amin. Yes. And yes, questions, please. And yes, Darlene? Yeah, thank you for watching. And hi to Crown Ambassador Neng Suelto. Hi to Crown Ambassador Neng Suelto, our mother. And to our Fun-Filled Freedom Nights na mga ladies, they're here. Yes. Tita Nena. Regina, I see. Hello, Bane, Daxen Binangoonan. Hello to Miss Grace Cabiles, Klakatan. Hello from Quirino. Kuya Richard is here, so I see. Awesome. Hello, Kuya Chad. Ate Daisy. And hello, Fanny, Hannah, and Ate Jenny, the ladies. Tita Jerry is here. Hello, Tita Jerry. And we have Ate Desai. Rina Carbonell, Miss May Ann Pausal, thank you so much for regularly watching us. And Tita Babes Acosta, grabe, every time talaga yan si Tita Babes. And we honor and acknowledge everyone at sa mga hindi namin natawag kasi medyo hindi namin nakikita, but yung mga nag-like at nag-love, hello Kuya Nino Orsinie, Miss Hezi Platero Dena, Maricar Mendoza, of course, Darwin Paul Chan, Zarmurad Baig, sino pa ba? Crisanto Henorongans, ayun, Sarah Costanilla, Jeline Bobok Diaz. Ayan, salamat sa panonood at keep sharing our videos, and we also encourage you to watch and check out the videos of Datuk Dr. Lim Shojin on his Facebook page. We really request you to watch them kasi they are wonderful contribution sa inyong negosyo sa DXN. No? Grabe, saan pa ba kayo makikinig? Siyempre doon tayo makinig sa bilyonaryo. Oh my gosh, guys. I mean, we are so honored that our teacher, our Shifu, Dr. Lim, is very patient in sharing to us, no matter how crazy the question is. Dr. Lim will always answer also. But he, of course, just to tell you, hindi din siya sumasagot ng mga stupid questions. So ano yung mga stupid question? Paki-review ng kanyang ibang video. Meron siyang ganun. So the stupid question is, paano kung hindi ako magsasucceed? Yan. Yun yung mga stupid question. So, pero yung any question that is related to Sunya, yes, you may ask Dr. Lim that. And so watch his Facebook videos and of course the Fox Tribe videos. Yun. We hope to see you soon, and please keep practicing Sunya. Help and contribute to the world. Stay zero, and stay zero and keep calm and Sunya. No, so take a deep cleansing breath. Inhale and exhale. Shasha. Bye. Bye. Happy Sunday. Bye-bye. And happiness. Hello. And keep your odox. Ay, by the way, sorry guys, i-remind natin yung mga Sunya practitioners, please. Log into your eWorld and sign up for the $1 One Child campaign. So we are reminding everybody to
do that because part of the Sunya practice is giving back. And this is our giving back as Sunya practitioners. So I know naman a lot of our Sunya practitioners are also giving back in their own ways. No? Marami din kayong mga contributions sa inyong komunidad. But this one is something that we do together as DXN members. No? How much fun can it be if we all contribute $1 per child every month from August to December. So just click on and log on to your eWorld account. And once you log on, go to your My Account at saka makikita nyo sa My Account, meron tayong ODOC, nakalagay doon, ODOC. ODOC, just click that one and sign up the acknowledgement form. And then you will be given an e-certificate na nag-donate ka. So, ayun. So, yes, give out the 54 pesos, no, sa Philippine peso, that is 54 pesos. That is equivalent to one child at saka spirulina yung i-feed natin. So, thank you so much for today and see you. See you. Blessings. Yeah. Shasha again. Shasha again.